Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada.
Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Sa Pilipinas, NBC Manila Broadcasting Company, DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Father Lito Jimenez, alas 4:13. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Isang mainit na hapon, Pilipinas. Super init naman. Bumawi lakay. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pet Shocker Puz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Ngayon po ay 21 ng buwan ng Agosto. Holiday. At sa ating mga headlines, dalawang low pressure area na minomonitor ng Pag-asa. May tsansang maging ganap na bagyo. Pag pumasok sa bansa, ito ay tatawagin sa pangalang Bagyong Obet. 88 syudad at bayan isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng habagat at dalawang magkasunod na bagyo. Panibagong oil price increase. Nako, nagbabadya sa susunod na linggo na naman. Technical Systems Law sa kuryente pinasasalo ni Senate President Gatchalian sa Meralco at iba pang distribution utilities. Dapat lang naman. Kaso ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ipinababasura dahil sa pagbawi ng testimonya ni dating Sergeant Orly Gutesa ng Marines. Ninoy Aquino Day, tahimik na ginunita. Pangulong Marcos, nakiisa. Nationwide school safety drill. Inulan sa sarap ng panibagong Zamboanga school shooting. Baril natagpuan sa bag ng isang 14 anyos na mag-aaral sa Cebu. Naman. At isang sunog po sa Pasay. Grabe, ha? Yan, may iniulat pong namatay. Mamaya kumpirmay natin kung 4 nga ba yung
ang sinasabing sinawing palad sa nasabing sunog. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa galagayan ng panahon, binabantayan ngayon ng Pag-asa ang tatlo pala, akala ko 2 lang. Tatlong weather system sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Batay sa update ng Pag-asa, may medium chance ang low pressure area na dating bagyong Neneng na maging bagyong muli sa susunod na 24 oras. Bakit babalik? Huling namataan sa labas ng PAR sa layong 650 kilometro. Ilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Bukod dito, isa pang LPA sa labas ng PAR ang namataan sa northeastern part ng Mindanao. At may katamtamang chance maging bagyo sa susunod na 24 oras. Abay, sabi ng Pag-asa kanina, baka daw sa linggo. Samantala, minomonitor din ng Pag-asa ang isa pang severe tropical storm Saudel na nasa labas ng PAR at namataan naman sa silangang bahagi ng Luzon. Taglay naman ito ang lakas ng hangin 78 km bawat oras. May pagbugso na 115 km per hour, ba malakas. At kumikilos sa bilis na 10 km bawat oras. Tatawagin ng mga bagyong Obet ang namumong sama ng panahon kapag ito ay naging ganap na bagyo at pumasok sa loob ng PAR. At isinailalim na sa state of calamity ang nasa 88 lungsod at munisipalidad sa bansa dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of the Civil Defense, kasama na sa listahan ang buong probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Cavite. Bukod dito, pumalo na rin sa higit 6.6 na bilyong piso ang halaga ng mga pinsala sa mga infrastruktura at sektor ng agrikultura. Sa datos ng Office of Civil Defense, nasa higit 2,000 mga kabahayan ang napinsala ng kalamidad kung saan higit 200 dito ang totally damaged. Apektado rin ang halos 2 milyong pamilya o katumbas ng higit sa 6 na milyong individual. Higit 52,000 individual dito ang kasalukuyang pa ring nasa mga evacuation center. At umabot nga sa 1.9 na families ang napektuhan ng mga nakalipas na bagyo at habagat. Batay sa datos ng Office of Civil Defense, nagmula ang mga apektado sa sama ng panahon mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western at Eastern Visayas, maging ang Cordillera Administrative Region o CAR at dito sa Metro Manila. Ang mga ito ay umabot naman sa 15,523 families ang nananatili naman sa mga evacuation centers. Upang matulungan ang apektadong komunidad, umabot na sa 1 billion pesos ang naipamahaging tulong naman mula sa pamahalaan. Samantala, baha pa rin sa ilang lugar sa Bulacan matapos ang patuloy na pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat at 2 bagyo. Sa panayam ng DZRH kay Bulacan Governor Daniel Fernando, sinabi niyang karaniwan ng binabaha ang lalawigan dahil itinuturing itong catch basin. Gayunpaman, nanawagan ng gobernador sa mga bagong talagang opisyal ng DPWH sa Bulacan na makipagtulungan na sa kanilang lokal na pamahalaan upang maibsan na ang problema sa baha. Pero nadismaya lamang umano siya sa kakulangan ng equipment at mabagal umanong pagkilos ng ahensya, lalo na sa gitna ng issue ng umano'y ghost flood control projects sa kanilang lalawigan. Narito si Fernando. Alam mo naman, di yan, nagpalit ng bagong opisyalis, kaya medyo ganun pa rin. Wala pa. So walang nakaabang pa rin sila. So I don't know kung nagkaroon na sila ng dredging o palawakan dredging. Kasi nung mga nakaraan taon, tinatanong sila ni
Kasi nagde-dredge kami, kasi nanghiram ako sa kanila ng bako. Wala silang maipakitang bako kasi sirado yung mga bako nila. Hindi ba? Ganon eh. Ate, mukhang kakaunti lamang yung bako nila na nakakuha pa sa ibang lugar. Iba, sira pa. Noon, yung mga nakaraan noon, hindi pa naiis yung flood control na yan. Sa totoo lang. Ayon pa kay Governor Fernando, umabot sa 11,000 individual sa iba't ibang bahagi ng Bulacan ang nilikas sa kasagsagan ng mga bagyo at pinalakas na habagat. Epicenter pa rin ng baha ang Bulacan. Nasagip naman ng otoridad ang 12 guro na na-stranded naman dahil sa pagtaas ng tubig sa Bungabong River sa bayan ng Lisap Oriental, Mindoro. Ayon kay Police Brigadier General Christopher de la Cruz ng nasabing lugar sa Mimaropa, agad silang nagkasa ng rescue operations nang makatanggap ang report kaugnay sa mga stranded na mga guro. Lumalabas na ilang oras na stranded ang mga guro sa biglang pagtaas ng tubig dahil nasira ang tulay na gawa sa kawayan bunsod ng masamang panahon. Samantala, mabuti at madaling na iligtas ang mga nasabing guro at sila ay nasa ligtas ng kalagayan at wala namang sinawing palad sa kanilang grupo. Kapit sa lahat ng mga motorista dahil nagbabadya ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa nakalipas na 4-day trading sa world market, maaaring itakda ang adjustment sa mga sumusunod. Diesel, 2 piso at 23 sentimo kada litro. Gasolina, piso at 40 sentimos kada litro. At sa kerosene naman, piso 50 at 51 sentimos sa kada litro. Ayon sa oil industry sources, nananatiling mataas ang global crude prices dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sakaling sumampa sa 2 piso kada litro ang panibagong increase sa diesel, ang retail price nito ay posibleng umabot muli sa 90 pesos kada litro sa iba pang lugar. Ang paggalaw sa halaga ng produktong petrolyo ay inaanunsyo ng oil companies tuwing Lunes o isang araw bago ito maging epektibo sa Martes. Nauna nang nagpatupad ng 12 piso kada litrong fuel discount ang gobyerno para sa public utility vehicles upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng krudo. Kano nga itataas sa diesel? 2.23 lakay. At 2 pesos gasolina? 23. 140. Ba? Lalaki rin. Samantala, walang dapat sumalo sa technical system law sa kuryente kundi ang Meralco. At iba pang distribution utilities sa ayon naman kay Senate President Win Gatchalian. Sa Senate Committee Hearing on Energy, sinabi ng Senate President na dapat nang mag-upgrade ang mga distribution utilities ng kanilang mga linya para mabawasan ang naluluging supply ng kuryente sa halip na ipasa ang gastos sa mga consumers. Ang technical system loss ay ang kuryenteng nawawala habang dumadaloy sa transmission at distribution lines ng kuryente. Samantala, hindi rin dapat ipasa sa mga consumers ang mga non-technical system loss. Kabila ng mga ninanakaw na kuryente. Ayan, yung may mga jumper. Narito si Senate President Win Gatchalian. Sino ba may kapangyarihan na babaan itong technical losses? Ang mayroong kapangyarihan yan ay yung mga distribution utilities. Tama? Dahil sila ang pwedeng bumili ng bagong equipment, sila ang pwedeng mag-upgrade ng kanilang mga substations, ng kanilang mga linya, pwede rin silang gumamit ng mga distributed energy system tulad ng solar para hindi na magkakabit ng mahabang linya. So, ang ibig sabihin, sila ang may kapangyarihan para babaan ang technical losses. So, ang aking pananaw dito, kung sino ang may kapangyarihan, dapat siya ang sumalo. Dahil incentives yan eh. Kung wala kang incentive na babaan at ipapasa mo lang, wala ka ring incentive na mag-invest sa mga technology.
Samantala, isa sa ilalim sa yellow alert ng 4 na oras simula sa hapon hanggang gabi ang Visayas grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, epektibo ang alerto mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Naitala ng NGCP sa 2,584 megawatts ang available capacity ng grid laban sa expected peak demand na aabot sa 2,444 megawatts. Ayon sa NGCP, 7 power plants sa rehiyon ang hindi nakakapag-operate ngayong buwan, habang 20 iba pa ang hindi na nakapagsusupply ng kuryente mula pa 2021. Hiniling ni dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez sa Ombudsman na ibasura ang kasong plunder, graft at iba pang criminal complaints laban sa kanya. Ganon. Tayo dyan. Ito'y sarap ng pagbawi ni dating Marine Sergeant Orly Ugutesa ng kanyang testimonya tungkol sa kanyang pagde-deliver at ang kanyang grupo ng mali-maletang pera mula sa flood control scandal sa bahay ng dating speaker sa Forbes Park, Makati. Sa kanyang affidavit, ipinahayag ng mambabatas na ang sinasabing basihan na naturang aligasyon ay tuluyan ng nawasak dahil sa kontrobersya na pag-atras, pagbago na naman ng testimonya ni Gutesa. Si Gutesa ay dating bodyguard ni dating Congressman Saldico na tumestigo sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa kanya naging papel sa pagdideliver ng mali-maletang pera mula sa bahay ni Congressman Saldico ay idineliver umano sa bahay ng dating Speaker Romualdez. Pero sa hindi malamang dahilan, anyari. Bigla niyang binawi ang naturang testimonya dahil umano sa matinding pressure at takot. Abay, sinasabi ni Gutesa sa kanyang bagong testimonya na kaya daw niya ginawa ito ay dahil tinakot daw siya ni na Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Dahil sa nasabing development, sinabi ng dating speaker na misto lang sinunog na ni Gutesa ang delivery link na nagugnay sa kanya sa nasabing kwento. Inulit ni Romualdez na walang kontraktor ang nagsabi na kanyang hiningan ng pera at wala din opisyal ng DPWH ang nag-akusa na siya ay humiling ng kickback kapalit ng proyekto o anumang pabor. Paano, Mr. President? Big fish eh. Parang nakakaiwas na kayo sa lambat Oo. Maabsuelto pa. Ay, naku mo. Sa iba pang balita, ginunita sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ang ika-43 anibersaryo ng pagiging martir ni dating Senador Benigno S. Aquino Jr. ngayong araw. Pinangunahan ni National Historical Commission of the Philippines Chair Regalado Trota Jose Jr. ang pag-aalay ng bulaklak. Kasabay ang mga representante mula sa Human Rights Violations Victims Memorial Commission, Bantayog ng mga Bayani Foundation, August 21 Movement at iba pa. Kasabay nito, isang misa ang isinagawa sa libingan ni Ninoy sa Manila Memorial Park. Kahapon, binisita ng pamilya Aquino ang relocated marker na nasa harap na ng Terminal 1 bilang pagkilala sa legasiya ng dating senador. Si dating Senador Ninoy Aquino ay isa sa mga pangunahing leader ng oposisyon laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nakulong noong martial law. Pagbalik niya sa Pilipinas noong 1983, siya ay pinaslang sa paliparan na naging mitya ng mga lawakang paglaban para sa reforma at kalaunan ay People Power Revolution. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Abay, Ninoy Aquino Day ngayong August 21. Tahimik na guninata ang Pangulong Marcos nakiisa at nanawagan sa publiko na sana ay matuto daw tayo sa kasaysayan, pangalagaan ng kalayaan at patatagin ang pagkakaisa ng buong bansa. Sa
Samantala, ang Department of Education abay magsasagawa ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Kasunod ng panibagong pamaril na estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Samantala, baril natagpo naman sa bag na isang 14 anyos na estudyante naman doon sa Cebu. Standby din sa ating mga reports. Standby report mula sa Malacanang. Standby Raymond at Paz, Milky Rigunan at Val Gonzales. Edniel Parosa. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, mainit ang panahon. Ingat. Aloha, alas 4:31. Ang oras na yan ay... Amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa News Happenings and Trends, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:41. Bago ang mga reports, abay mamigay muna tayo ng aginaldo sa ating Kring Kring Panalo Promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ilang days sa aling pilisad, Miss Thea, before Christmas? 126 lakay. Wow. 126. Bilis ng panahon. At bilang bahagi nating promo, abay mamigay tayo ng aginaldo sa natawagan ni Kring Kring. Sinong maswerteng natawagan ni Kring Kring, Miss Thea? Hindi siya alkalde lakay, pero siya si Eileen Alcarde. Oh, ba't di pa naging L? Yan. Sana alkalde na lang. Correct. Ng Rodriguez Rizal. Aba, taga Rodriguez Rizal, malapit lang. Eileen, magandang hapon sa iyo, ate. Magandang hapon po. Ayan, mainit ba dyan, ate, sa Rodriguez Rizal ngayon? Mainit, tapos maya-maya po, magkulimlit, ambon na punti. Ganun. Ha? May ambon pa? Weird sa Rizal lakay. Parang nasa shower. Sige, ate, huwag mo na ilalabas yung labada, ha? Yung mga sampay natin dyan, baka maambunan, ha? Mamamanis lakay, di mo pag ganun. Kaya alerto kayo pag umambon. Pasok agad, akasin agad. Yes, akasin Samsamin. agad yung sampay. Aling ate Eileen, simple lamang aking tanong. Para kayo mabigyan namin na aginaldo mula kay Kring Kring. Ano ang himpilan ng radyo na number 1 kauna-unahan sa Pilipinas? DZRH po. Galing-galing mo talaga, ate Eileen. Congratulations, ate Eileen Alcarde ng Rodriguez Rizal. Meron kang premyo mula kay Aling Pelising at kay Aling Kring Kring. Thank you very much. Congratulations. At bago ang mga reports, standby Raymond Adatpaas, standby Manila Girl, standby Noche Kakas, update sa sunog sa Pasay. Abay, babati muna tayo na happy birthday kay Senator Lito Lito Lapid-Lapid. Today ba lakay? Actually, kahapon pa yata, pero ngayon ang celebration niya. Happy birthday! Happy birthday, Senator Lito Lito Lapid-Lapid. Dala ba tayo dyan? At kasama niya si First Lady Lisa Araneta Marcos. Baka may joint celebration. Ano kaya ang regalo ng Apo Presidente kay First Lady? Ha? Huwag mo sabihin, Mr. President, na na bagnet at saka empanada. Ha? Flowers lakay. Kaso flowers, yung pinakbat nga bouquet. Bulaklak ng katuray. Ayan. Imasi ka. At siyempre, yung kasama namin dito, happy birthday, Jerica Sasil. Happy birthday. Grabe nga mag-birthday si Jerica Sasil, ha? Big time daw lakay. Bonggam-bongga, ha? May almusal, may merienda, may tanghalian pa. Ayan, may merienda pa ulit mamaya. Pangmalakasan. Kulang na lamang cholesterol free na lechon mula kay Aling Lydia's Lechon. Happy birthday din kay Kimanong Hilario. Ayan, Hilario Valdez ng Batak, Ilocos Norte. Apo Manong Hilario, ha? Abay, naragsak nga panagkasangay, Manong. Ayan, at binabati ni Manang Biday. Ayan, si Manang Shirley Torrio. Ang dakilang staff ni former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Ayan, avid listener pala natin. Parating nakikinig pala sa atin. Maraming salamat Thea, po. ha? Pati ang First Lady, former First Lady Imelda. Ayan, magandang hapon po. Ayan, happy birthday din kay Very Worshipful
Colonel Jojo Logroño at Kuyang Ogie Pablo Escobar. Pagbati mula sa mga brethren sa TM Kalamazoo Class 136. Engineer Erwin Makatangay, aba namimiss ka doon sa engineering department na DZRH. Happy birthday at advance happy birthday din kay Admiral Ferdinand Toto Goles. Abay, eto pa ha, may pahabol din na birthday greetings kay Kuyang Jojo Garcia at kay Professor Eli Casilag at Dr. Paz Corrales at siyempre, birthday din para ni Philip Salvador ngayon, Miss Teya. Happy birthday! Ayan, happy birthday. Ayan, binabati ka ba ni Chris? Ay, feeling ko lang ko hindi. Hindi na? Iniintriga pa. At happy birthday din, oy mga mista ha. Ayan, baka hindi nyo nababati ha. Ipinapaalam ko sa inyo na birthday ni Mista Ed Inking. Ayan, binabati ng mga mista sa PMA Sandigan 82. Happy birthday. Samantala, binigyan din ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tungkulin ng bawat Pilipino sa pagpapaigting ng demokrasya kasabay ng paggunita ng Ninoy Aquino Day ngayong Biyernes, August 21. Ayan, para sa mga millennials, sa Gen Z na hindi po nakakaalam at hindi na matandaan, ito po yung araw na inassassinate ang dating Senador Ninoy Aquino. Pagbaba po sa eroplano dyan sa noon ay Manila International Airport. August 21 po yan. Ayon sa Pangulong Marcos, nagsisilbing paalala ang legacy ni dating Senador Ninoy sa tapang ng mga Pilipinong ipinaglalaban ang kanilang paninindigan at nakikibahagi sa demokratikong proseso ng bansa. Ayan, paalala rin sa mga millennials at Gen Z ha. Ang dating Pangulong Marcos at Ninoy Aquino ay magkatunggali noon sa politika ha. Ayan, matindi ang kanilang laban ha. Pero sila po ay magbrad sa fraternity. Yun nga sasabihin ko, Lakay, yes. Talaga bang insigod na magkaano sila? Rivals? Magbrad sila pero dahil sa politika, ayan, paniniwala, paninindigan, sila po ay nag-away, naglaban sa politika. At hinimok din ng Pangulong Bongbong Marcos ang publiko na matuto mula sa nakaraan o kasaysayan, pangalagaan ang kalayaan at patatagin ang pagkakaisa ng bansa. At isa pa, at dahil po sa assassination ni Ninoy Aquino, abay nagkaroon po noon ng maraming rally, ayan, hanggang nagkaroon pa ng snap election, hanggang sa magkaroon po ng People Power EDSA Revolution, at dito po ay noon ay napabagsak ang Marcos administration at sila po ay na-exile sa Honolulu, Hawaii. Mga problemang hinaharap ni Ninoy Aquino, lagana pa rin ngayong kahit kailangan ng sama-samang pagtindig. Ayon naman kay Senator Kiko Pangilinan. RS28, Raymond Adpas, please come in. Raymond. Mayor Mistaya na naharap pa rin sa matinding hamon ng bansa dahil hanggang ngayon ay laganap pa rin ang mga problemang hinarap noon ni Maong Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito ang paniniwala ni Senator Francis Kiko Pangilinan kasabay na ika-43 taong anibersaryo ng kamatayan ni Ninoy. Ayon kay Pangilinan, kailangan ng sama-samang pagkilos dahil kung ano ang mga suliranin ng bansa na nilabanan ni Ninoy noon ay laganap pa rin ngayon. Bilang ng mga gamit sa kapangyarihan at pangabuso sa karapatan ng tao, hindi pa rin tayo tunay na malaya. Palaya sa gutom, sa hirap, sa pangalipusta ng mga mas malaking bansa at sa pagiging biktima ng laganap na fake news. Sabi ni Pangilinan ng paggunita sa kamatayan ni Ninoy ay hindi lang dapat ang pagbisita sa kanyang monumento, kundi dapat isabuhay araw-araw ang kanyang sakripisyo. Kailangan kumilos sama-samang tumindig at panagsin ng mga pang-abuso at higit sa lahat, ilagay ang kapakanan ng bawat Pilipino higit sa anumang personal o physical na interes. Hindi pa. Ito si RH28, Raymond Advas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Raymond. Samantala, bilang naman na aresto kaugnay ng BARM parliamentary election, umabot na sa 19 ayon yan sa COMELEC. Idetay mo balitang yan, RH9 Tina Manila Girl Nolasco. Tina.
Miss Thea, Lakay, umabot na nga sa 11 ang naaresto kaugnay ng Barm Parliamentary Election sa pinakahuling datos ng Commission on Election o COMELEC mula July 16 hanggang August 21. Karamihan sa mga nadampot ay sibilyan dahil sa paglabag sa gun ban, habang may 2 nadakip sa COMELEC checkpoint. Aabot sa 15 ang naitalang gun violation o gun ban violation, kung saan 21 na iba't ibang uri ng baril ang nakumpiska ng mga otoridad, kabilang ang 6 na pampasabog at 111 mga bala. Sa kabuuan, nakapagsagawa na ang PNP at Armed Forces of the Philippines ng 23,912 na COMELEC checkpoints sa buong rehiyon. Pagdating naman sa election-related incidents o ERIs, iisang suspected violent incident pa lamang ang naitala, habang wala pang validated ERI sa kasalukuyan. Ito si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, alamin nga natin ang update sa nangyaring sunog sa Pasay City. Ayan, 2 mahaibigan ang sinasabing namataan niyang tinakpan ng kumot. Kung tinakpan ng kumot yan, ito na yung mga biktima ng sunog, Miss Thea, ha? Alamin nga natin ang update mula kay Noche Cacas. Sino ang mga ito? Kakalungkot naman. Noche Cacas, please come in. Lakay, apat yung sinabi kanina nung kaan na umiiyak. Pero yung nakitang katawan ngayon, Lakay, ay kumpirmado yung 2. 2 yung kumpirmadong nakita itong mga tauhan ng Pasay City Bureau of Fire Protection na tinakpan ng kumot. At meron pa rin silang hinahanap yung katawan. Yung sunog kanina, Lakay, yung dahilan dito, binabanggit ng mga residente dito na yung sumabog. Kaya merong sugatan na 4 pa na dinala sa ospital. Yung tiyahin, kasama na doon yung tiyahin ng nakausap natin kanina, at yung 3 years old din na bata, yun naman yung nanay niya na nasa ospital. Pero yung 3 years old ba, Lakay, hindi pa malaman kung ito nga ba yung na nakita na magkayakap, kasi pareho sila tinukpan na, Lakay. 3 years old yung bata. Ang sinasabi ng mga mapping dito, magkayakap yung isa na katawan. Tapos, so yung tinakpan ng kumot, 2 tao na magkayakap yan? Hindi, Lakay, magkahiwalay. Pero yung magkahiwalay itong tinakpan, pero yung isang kumot na tinakpan, may kayakap. Hindi pa, subalit 3. May magkayakap at saka isa pa. 4 yung hinahanap lahat. 2 kumpirmado na tinakpan ng kumot. Yung isang tinakpan ng kumot, Lakay, sinasabi ng mga taga BFP dito ay magkayakap. Merong magkayakap. So hindi pa natin Lakay, kung basta ang kinonfirm lang dito yung 2 ang tinakpan ng kumot, dahil maraming mga residente dito, Lakay, na kumukuha ng video, kaya pinagbawalan din tayo, baski tayo, kaya pinagbawalan. Yung sumabog na sinasabi, yung kalan kanina, kaya yun, may tinamaan din na magkakapamilya ito, Lakay, may meron din paupahan dito sa Tenco Street, Barangay 107. So sa ngayon ay naghihintay na ng scene of the crime operatives para magsagawa ng technical aspect of investigation dito sa insidente. Yung kaanak, Lakay, nitong pamilya, andon na umiiyak pa rin hanggang sa ngayon. At yung ibang mga residente dito nanghihinayang dahil yung 2 senior citizen na, Lakay, kagagaling lang daw sa sakit nga nito. Kagagaling lang sa sakit. Kaya yung so sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection. Hinahanap din natin na kayo yung fire chief ng Pasay para mabuo yung nangyaring fire incident dito sa Tenco Street, Barangay 107.
sa lungsod ng Pasay. Mamaya magbibigay tayo ng update na kayo kaugnay nga dito sa insidente ng sunog na umabot sa second alarm. RH27, no Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka, sa kalungkot na makatapos lang yung mga pag-ulan, ha? Sunog naman. Ayun. Pero lumilitaw, bali 3 yung namatay. Kung isa yung natakpan ng kumot, tapos isang na magkayakap. So, bali 3. Eksena, siguro nung hirap ba i-explain. Samantala, magsasagawa ang Department of Education ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa susunod na Martes, August 25. Ayon sa DepEd, bawat regional office ay natasang tumukoy ng eskalang pagdarausan ng pagsasanay, habang lahat naman ng paaralan ay kailangan magsagawa din ng kanilang sariling drill. Paalala ng DepEd, kailangan ang ma-priority ang kaligtasan at psychological well-being na mga estudyante, hindi lamang ang teaching at non-teaching personnel. Dapat mo itong tumutok sa pagiging akma sa edad, trauma-informed kahandaan at post-incident recovery. Kasabay nito ay pinagagana na ng DepEd ang School Disaster Risk Reduction and Management sa bawat team, sa bawat campus. Gagawin naman ang simultaneous drill matapos ang pamaril ng isang grade 8 student sa loob mismo ng Ateneo de Zamboanga University, kung saan isa rin po ang nabaril, napatay, at yung namaril ay kinitil po ang sariling buhay. Balita mula sa abroad, Miss Taya. Eto nga't 4 na manggagawa sa Japan milagrong nakaligtas matapos mabangga ng tren. Idetalye mo balitang yan, James Galanga. James. Balita mula sa Japan, walang mali na ng masagip na mga otoridad ang 4 na manggagawa matapos mabangga ng isang bullet train sa Shinkanuma Station sa Tokyo. Ayon sa ulat, natrapas sa ilalim ng tren ang 3 sa mga manggagawa, ngunit agad naman nakaresponde ang mga otoridad at naidala sa ospital. Nagtatanggal lamang ng mga damong mga biktima malapit sa daanan ng mga tren nang mangyari ang aksidente. Pero sa ngayon, hawak pa rin ng Japan ang best safety record sa buong mundo pagdating sa mga train derailment o collision, sa tulong na rin ng kanilang advanced maintenance, training at technology. Ito si James Galanga ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Sa balitang sports, Miss Taya. Gilas Pilipinas women eliminated na sa FIBA Olympic pre-qualifiers. Idetalye mo ang balita, Millie Borja. Tuluyan ang naalis sa kontensyon ng Gilas Pilipinas Women sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament matapos ang mga laro noong Miyerkules sa Guadalajara, Mexico. Unang tinalo ng World No. 7 Canada ang Pilipinas at 85-38 bago tuluyang ma-eliminate ang Gilas Women nang talunin ng Mexico ang Senegal at 79-65. Dahil dito, wala nang chance ang Pilipinas na umabante sa semifinals kung saan pasok ang dalawang nangungunang koponan sa grupo. Sa kabila ng pagkakatanggal sa kontensyon, may isa pang laro ang Gilas Women laban sa Senegal ngayong araw ng Biyernes. Umaasa sa head coach BT Toes na makakabawi ang kupunan at may papakita ang tunay nitong laro sa huling laban. Aminado naman si Toes na naging mahirap ang laro kontra Canada matapos agad maipit ng depensa ng 7th ranked team sa mundo ang Pilipinas. Gayunman, naniniwala siya na may pagkakataon pa ang Gilas Women na makabawi laban sa Senegal. Bagamat nabigo ang Pilipinas na umabante sa Olympic Pre-Qualifying Tournament, hindi dito nagtatapos ang pagkakataon ng bansa na makapasok sa 2028 Los Angeles Olympics. Isa lamang ang Olympic Qualifying Tournament sa mga daan patungo sa Olympics dahil maaari ring makakuha ng qualifying spots sa pamagitan ng kani-kanilang continental competitions ng FIBA. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie. At sa showbiz, Miss Taya. Shira Diaz, nilinaw na hindi pa siya buntis. Panawagan ng aktres, stop body shaming. Idetalye mo balita. Bakit? Ano yung mga body shaming? Baka kasi sabihin lang kay, nananaba ka na, buntis ka na. Ganun ba yan? Uy, parang pumapangit ka, lalaki siguro anak mo. Mga ganyan, di ba? Idetalye mo balitang yan, Angelica Cosme.
I am not yet pregnant. Ito ang paglilinaw ng actress TV host na si Shaira Diaz nang sagutin ng mga pumuupo na sa kanyang timbang. Si Shaira inamin ng hirap sa pagkakaroon ng polycystic ovary syndrome o PCOS na nagdudulot ng metabolic at hormonal issues kung kaya't hindi niya madaling magpapayat. Kaugnay niyan, let's be kinder at more sensitive ang panawagan nito sa mga taong grabe naman daw kung makapagsalita. Say pa ni Shaira sa mga nangiintrigang pregi na siya, bagamat nagpapasalamat ito sa mga excited para sa kanila ng mister na si E.A. Guzman, tiyak manggagaling naman daw ito mismo sa kanila oras na biyayaan na ng supling. Tinapos ni Shaira ang post sa hashtag #StopBodyShaming. Magunita na August last year na magpalita ng matamis na idu sina Shaira at E.A. sa isang simbahan sa Silang, Cavite. Batay nga sa latest post na mag-asawa, nasa Finland sila para sa trabaho at bakasyon. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Masama kung buntis mag-asawa naman sila. Correct. Ayan, diba? Ayan. Tsaka huwag daw silang ipapressure yung mga ganyan lakay. Di ba? Baka maudlot ang pagbubuntis. Pinabad si Tali, okay, inaanak kumakaway. Monday na tayo, darling. Maglaban na tayo lahat. Magsampay. At yan po mga nagabuhan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Happy weekend, TGIF. Ingat-ingat po tayo mga misis. Labada tayo. Palo-palo. Monday na nga, darling. Mga balansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Oras, Bishop Ephraim Fautagana, Mr. Michael is my guy, Ninong. Alas 5:03. Thank God it's Friday, lakay. TGIF. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling